Hello mga kabartudes, maganda pa rin tayo at magandang pogi pa rin tayo. Siyempre, always panalo, always tagumpay, and always tayo good vibes. Ayan, kamusta na? At medyo masama kanina ng pakiramdam ko, kaya ngayon lang ako nakapag-upload, no? Sa mga nag-aantay ng aking video, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nagpa-shoutout, ang dami nyo, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga loyalty client nyo, client ko, at mga nagpabasbas, nagpagamot, at pataro trading, mga new client, thank you very much po. At saka yung mga matagal ko ng mga kliyente, maraming salamat po. Until now, aalaga ko pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, tingnan natin ngayon anong ibawa. Ingat po mga kabartudes sa inyong mga kalagayan at pinagdadaanan. Ano? At dalangin ko ang kaligtasan nyo at ang katatagan nyo sa buhay. Ipanalo nyo, magtagumpay kayo at supresahin nyo sila. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood lagi ng video ko, no? At syempre, congratulations kay Ma'am BP Sara. I'm glad for you, then I'm very happy na nagkakaroon na ng usad o katotohanan, nagpapakita na ng mga katotohanan sa iyong mga laban at patunay lang na maraming sumusuporta sa iyo at maraming naniniwala at lubos na umaasa na ikaw ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Congratulations, Ma'am BP Sara Duterte. Ayan. Thank you very much. So, tingnan natin yung silent tarot reading ni BP Sara, no? So, tingnan natin. So, tingnan natin ang mga susunod na gaganap o update kay ng BP Sara. Kay BP Sara, ha? Ito. Tingnan natin. Basta lahat ng sinabi ko, nandyan lahat sa mga nakaraan, kasalukuyan, at haharapin. Kaya, watch lang kayo at previous nyo lang ang aking mga video at sinasabi sa inyo na nandyan lahat ang mga tanong at sagot sa inyong tanong. Yan. Kamusta naman ang mga pasaway? Pagpatuloy nyo lang yung pagiging hindi pakikinig at gusto manginig at pinaglalaban ang mali at gustong gawing tama ang mali. Tandaan nyo, pag sa una mali na, hanggang huli mali na yan. Kaya huwag po kayong basta maniniwala sa mga fake news, no? At sa mga tao na negatibo, iwasan natin yan, at yung mga bad vibes nila, no? Kaya iwasan din natin manood ng mga nakikitaan natin ng kasyungahan o kaya naman ng mga kabubonics, na kabuboniksan, no? Ang dami kasi ngayon ng mga talagang hawa-hawa na sa pagkasyunga-syunga. Kasi marami ngayong nagsusyunga-syungahan habang marami rin nagdudunong-dunungan. Yan. Kaya parang nangyayari ngayon ang movement ng mga tao ay any na. At ano na yung many gaya-gaya, whatever, at walang mga originality at mga sinasanay ang sarili sa kababawan ng kaligayahan. So, maraming ganyang klase ng tao, kaya wag yung sanayin, mga kabartudes, ang ating mga
attitude na matulad sa kanila. Kaya ako lang, ang sabi ko lang sa inyo, huwag maging syunga-syunga at bobonics, no? Dapat tayo maging mapagmasid at matalino sa panonood at kapulutan ng mga tamang gabay at patnubay, no? Kawawa naman ang mga susunod na henerasyon, no? Kaya tingnan natin ang mga nangyayari at ang tatlong enerhiya kay Ma'am BP Sara Duterte, no? So tingnan natin. Ayan. Ang mga nangingibabaw na enerhiya kay BP Sara ay sa issue at sitwasyon pa rin about sa financial or confidential funds, no? Yan pa rin, nangingibabaw yan ha, na enerhiya. At number of 3, change object ng pag-iisip, no? At kalagayan at pagbabago ng kalagayan at posisyon, desisyon at mga plano ni BP Sara. At dito ay pag-iwan at pagtalikod, no? At paglalakbay ang mga nangingibabaw na enerhiya ni BP Sara. Kaya taglay niya ang mga sitwasyong itong nagaganap sa kanya. Yung mga nagaganap na yan, taglay niya yan. Siya ay matalino at ginagamit ang kanyang katalinuhan at tamang pagtatrabaho at pagsunod sa mga sumusuporta sa kanya. At sa pera or confidential funds, that's not bad happen, no? Kasi that is a natural and confidential funds is a confidential, and then very issue lang yan. At siya ay makatatanggap ng mga suporta at tulong para sa ikakaayos ng ating bansang Pilipinas, no? Siya ay merong iniisip o mabigat man sa kalooban, iwan, talikuran at paglalakbay. Kaya ang sitwasyon ng energy niya ay nangyayari sa kanya sa mga ganyang bagay o ganyang movement at object, no? At siya ay nasa number of 3 and 8, no? Malalampasan din niya lahat ng mga pagsubok niya at magiging maayos din ang lahat. At magkakaroon na rin siya ng mga pagpapasya at pag-iwan, pagtalikod at paglalakbay or paghahanap sa kanyang tatahaking landas. Alright? So, tingnan natin ang mga mangyayari kay BP Sara, karaan, hinaharap at paparating.
siya ay pilit pa rin gustong pabagsakin. At marami pa rin gusto siyang pabagsakin at traidorin. Hanggat hindi na mamatay ang career ni VP Sara or bumagsak, ay hindi yon titigilan ng mga kalaban ni VP Sara. Marami pa rin gustong tumraidor at tumatraidor. Maraming hindi makapapayag na makita si VP Sara na bumabangon pa. Kaya malaking sagupaan, labanan ng bawat pangkat, miyembro at supporters ni VP Sara sa sitwasyon at kalagayan ni VP Sara. Mag-ingat VP Sara dahil may mga susunod at maaaring mapalibutan ka na naman ng mga iba't ibang klaseng plano para ikaw ay usigin at gawing bihag. Ikaw ay mapapalibutan ng mga negatibong tao na kalaban mo pa rin sa politika. At mga alagad na nagnanais sa iyong ikaw ay pagplanuhan muli at gawing bihag o biktima. Kaya mag-ingat po, Ma'am VP Sara, dahil painit ang inyong laban sa mga gustong tumraidor sa inyo. Kaya doble ingat, triple ingat, at palagi natin ipagdasal po mga kabertudel si VP Sara na maligtas siya at hindi mapabagsak at hindi manaig ang mga traidor na gusto siyang biktimahin or palibutan. Mean to say, ayaw siyang tigilan. Yung sinasabi biktima, ay hindi siya makagalaw at hindi makakita. Kaya siya ay napapaligiran, ni VP Sara pa rin ng mga top-traidor o top-traidor sa kanya. Kaya balik-balik pa rin. Ayaw nilang tanggapin ang pagkatalo. Ayaw nilang tanggapin na sila'y mali. Ayaw nilang tanggapin na sila'y talunan. Ayaw nila din tanggapin na dumating sa puntong kabiguan. Dahil kapag nanalo si VP Sara, yang lahat ng mga nagtatraidor sa kanya ay maglalaban-laban din at magsisisihan. Magsisisihan sila at sila'y rin ang mag-aaway-away sa bandang huli. Kaya laban lang, Ma'am VP Sara, at tatagan mo pa, mag-ingat, dahil ang mga attitude na yan at nakapaligid sa iyong negatibo ay malapit na magwakas. Dahil papalabas na ang mga ahas sa gobyerno, sa buong Pilipinas, at sa mamamayang Pilipino at bayan. Ang pag-asa, taong bayan ang pag-asa para maging
mas malakas sa pagsuporta sa taong inyong gustong suportahan para sa ikakaayos ng ating bansang Pilipinas. Alright? Kaya suportahan natin, mga kabertudes, suportahan ng mga taong bayan ang laban ng mga partido. Hindi lang basta partido, lahat ng mga gumagawa ng mabuti, suportahan nyo na makakatulong sa ating gobyerno upang mailigtas ang kalagayan ng Pilipinas at ang kahirapan ng mga taong bayan. Alright? Next. Number of 3 ay marami pa ring lilikain ang mga babaeng kalaban ni BP Sara na para bang maglalabas ulit ng mga ebidensya laban sa kanya. Justice. Ayan. Natitimbang na lumalabas na ang hustisya sa mga justice system. Kaya marami pa rin nagdudunong-dunungan. Marami pa rin nagmamagaling. Marami pa rin pinaglalaban ang mali. Pero kahit anong gawin nyo, pag Diyos na ang kumilos at panahon, tadhana na ang gagawa, wala nang magagawa ang tao, kundi harapin kung ano ang dapat harapin. Alright? Next card. Much more, kailangan mag-focus ni BP Sara. Pero as of now, maaaring siya ay nakapokus ngayon sa mga pinagkakaabalahan niya at nais niyang gawin. At gusto niyang tumulong sa mga dapat natulungan, lalo na yung mga nag-aagaw buhay o nahihirapan sa buhay. Dahil si BP Sara may mga oras na hindi na muna pwedeng kausapin at hindi pwedeng istorbohin sapagkat siya'y mangangailangan ng maraming oras sa pagpopokus sa kanyang mga haharapin, pagsubok at kaligtasan. Next card. Hawak ni BP Sara ang buong mundo. Hawak niya ang mundo. Ibig sabihin, maraming sumusuporta sa kanya sa buong mundo. Ang pamilya Duterte at kay BP Sara nakasalalay ang enerhiya ng kanyang lakas para mailagay sa pwesto bilang sacrifice at ahawakan ang bansang Pilipinas at matulungan ng mamamayang Pilipino. Dahil kay BP Sara nakasalalay ang kaligtasan at kaayusan at kaginawahan at kapayapaan ng mga napapaloob sa ating bansang Pilipinas. Marami pa rin matatanggap si BP Sarang reward, gold chances at mga tutulong
at suporta sa taong bayan at sa mga Pilipino. Tumitibay, lumalakas. Kaya laban lang BP Sara dahil marami pa rin mga taong influencer or iba't ibang ugali ng mga tao o kalaban mo na dapat mong pag-aralan pa. Alright. Alright, dito naman tayo sa tanong. Tingnan natin ang tanong. Malalampasan ba ni BP Sara ang kanyang mga hinaharap na pagsubok ngayong 2025? Malalampasan ba ni BP Sara ang mga pagsubok na hinaharap niya ngayong 2025? Tingnan natin. Mahirap man daw, kakayanin, at babalansihin. Kaya 60% positive, 40% negative. At least hindi na siya 50-50. Diba? Kaya malalampasan niya yan. The more grow up and the more grow fight. And ma-upgrade niya yung kanyang mga knowledge and pag-iingat. No? Malalampasan niya yan dahil marami na ang natatauhan o nagigising sa katotohanan. No? Maraming tao na ang nagigising sa katotohanan at malapit na rin matanggap ang pagkakamali dahil sa pagsisisi. Kaya ano man at sino mang tao ang kumokontra sa kabutihan at katotohanan, sila rin ang magtataglay sa huli ng pagsisisi at kasawian. Kaya walang kokontra. Suportahan natin si BP Sara para sa kaayusan at kaginhawahan ng mahihirap na tao at maraming pagbabago sa ating bansang Pilipinas pag siya ang naupo. Hindi ako DDS at hindi rin ako BBM. No. Ayon lamang yan sa nakikita ko at ako ay gitnabalanse. Ako ay para sa mga Pilipino rin at sa buong sa Pilipinas. Ano? Hindi ako DDS at hindi rin ako BBM. Kasi ako ay fortune teller, a basic fortune teller na lang ng Philippines. Na, ayaw ko makialam sa kanila, pero kung saan at ano lang ang katotohanan at sa nakikita ko ayon sa aking nalalaman, binabahagi ko sa inyo. Binibigay ko ang sign at nagbibigay ako sa inyo ng mensahe. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga nagtitiwala, naniniwala, at may buong pangunawa, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. So, tingnan natin.
palaging ito kasi tinatanong eh. Ah, pero sinabi ko naman na sa inyo yan sa mga nakaraan kong video na kung si VP Sara ay may impeach o hindi. Diba? Ay ko naman sinasabi sa inyo, hindi. At sa mga nakaraan, hindi. And until now, hindi. Pero, patuloy pa rin na nagkakaroon ang hindi pagtigil sa pag-uungkat at paglalaban yan. Dahil, kapag hindi na-impeach si VP Sara, yung mga nagtutulak ng impeachment ay nabayaran o bayad na, sa bandang uli, sila kasi ang magsisisihan, magsusumbatan, at mag-aaway-away dahil hindi ma-impeach nila si VP Sara. Kaya, wag naman kalooban sila ng Panginoong Diyos na ipagpatuloy pa nila ang kanilang mga mali at kamalian gawa at pinaglalaban nila ang mali. Kaya, sorry kung sinasabi ko talaga ang totoo, sinasabi ko talaga ang tama. Sorry kung nakikita ko at nagbibigay ako ng mensahe sa inyo dahil gusto ko happy lang. Gusto ko good vibes lang. At syempre, mas gusto ko ang always panalo at always tagumpay. Alright? Kaya sa lahat ng mga pasaway dyan, kaway-kaway na lang. At sa lahat ng ayaw makinig, bala kayong manginig. Walang pagsisisi na sa una. Kaya kung hindi nyo poproteksyonan ang sarili nyo para hindi magsisi at hindi makagawa ng masama, ay nasa sa inyo na yan. It's not my problem anymore. Alright? So, tignan natin kung mai-impeach ba. Lagi tinatanong yan mai-impeach pa ba si VP Sara? Hindi na nga ma-impeach si VP Sara, pero pinipilit pa rin nila i-impeach. Until now, may pag-uusap na namang plano o paplanuhin bago para sa impeachment ni VP Sara. At nakikita ko rito na may pupunta sa palasyo, doon magaganap ang susunod na naman na pag-uusap o pagpaplano o seryosong pag-uusap, pagpaplano para sa impeachment ni VP Sara. Yan po ay hindi matatapos siyang issue tungkol sa impeachment hanggat hindi napapatalsik si VP Sara. No, ganyan ang kanilang target. Kaya, meron pang part 1, part 2, part 3, and part 4 until 2028. No, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, o ang nangyayaring problema at nagaganap ay nananatiling tumatagal, umaabot o gusto paabutin ng 6 years, dapat solusyonan na yan. Kung kaya naman solusyonan ng 3 years, huwag nang paabutin ng 6 years. Dahil nakakapagod, nakakahinayang ang pera ng taong bayan at ang oras, panahon at araw na wala silang nagagawa. At marami ang mas nag-iintay at naapektuhan at nagtitiis sa hirap. Kaya please, hard prayer natin pa rin sila. Yan. Magiging presidente ba si VP Sara ngayong taon na to?
Tingnan natin ang card. Change object. (50-50) and opposite. Kung magiging BP siya ngayong taon na to, is negative sa 50 and positive 50. But the reason why and the fact, dahil dyan sa pilitan na ang labanan nila, magtutunggali na ang bawat partido, grupo nila sa politika. Kaya 50-50 and I have a chance. Maaring sapilitan na ang mga magaganap ngayon. Puwersahan, ubusan ng lakas, sagupaan, at matira matibay sa kanila. Bahala sila sa buhay. Basta tayo, hard prayer, and watch and learn. Then, observe. Suportahan natin kung sino yung may katotohanan at may lakas para sa kaligtasan ng ating bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino na makatulong sila. The next card, may uuwi na ba ni BP Sara si President Duterte? Tingnan natin. Queen of Swords, may iniintay lang, pending, maaring matagalan pa, no? Pero just a little bit pending or delay or patagal, no? May mga ganon. Kaya meron pang patagal, kaya hindi pa maiuwi ni BP Sara agad-agad dahil nandun yung pag-antay at delay, no? Kaya good timing ang kailangan para maiuwi si PRRD, BP Sara. At syempre, I know naman na maging granted ang kalayaan ni PRRD. Pero agapan pa rin si PRRD. Nawa, dapat si BP Sara at ang mga kapartido at supporters ni PRRD suportahan si BP Sara na may uwi na si PRRD. Kaya ulitin ko, swerte na ni President Bongbong Marcos kapag nalampasan niya ang taon na to na siya pa rin ang presidente. Yan. Bonus na yon pag nalampasan niya na siya pa rin ang presidente ngayong taon na to. Pero marami pa rin maganan. Persahan na sila. Na kanina, tinatanong natin kung malalampasan ba ni BP Sara yung kanyang mga hinaharap na laban. So, tingnan naman natin ngayon kung mananalo ba siya sa mga laban ni BP Sara. Kung mananalo ba si BP Sara sa mga
hinaharap niya ang laban ngayon. Tingnan natin. Yes, much more kailangan ni BP Sara ng makuha ang attention pati ng mga taong bayan at supporters. Pakinggan siya sa mga pinapakita niya at sa madaling salita, kayang labanan at lampasan at ipanalo ni BP Sara ang kanyang mga laban. Kailangan lang ng mga magical, mga patunay at katotohanan sa pinakikita ni BP Sara. Marami ng magising, marami ng matauhan, marami ng makinig sa kanya. Kaya sa dami ng mga makikinig sa kanya at matatauhan, much better, mapapabilis ang laban ni BP Sara. At sinabi rito isang magician at mangangailangan ng attention at decision si BP Sara para sa good position. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabertudes, and thank you very much, and have a bless you and God bless you all. Pagpalain kayo, mag-ingat po kayo sa mga sulok ng mundo. Ang mga disaster ngayon ay mapanganib, kaya ingat po, babala, mag-ingat at maging alerto at pumunta na kagad sa mga safety lugar at wag nang lumagay sa mga alanganin dahil ang mga disaster ay unexpected na tumitirada or anuman ang hagupit, no, ng mga bagyo, hangin at ang oras, no. Mahirap kasi yung hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa biglaang hagupit ng mga hangin at ulan. Kaya mag-ingat po kayo saan man po kayo lugar naroroon. Mga kabertudes, sabihan ng mga kamag-anak na mag-ingat at ipagdasal natin sila at ang kaayusan ng ating bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino naway magkaisa na at matapos na ang kaguluhan nila dahil magkakadugo ang isang Pilipino, isang lahi, pero nag-aaway-away. Kailangan magkaisa para makamit na natin ang kapayapaan. Ang pagtitiis ng 6 years, huwag nang intayin. Kung pwede namang masolusyonan ng 3 years lang. Yan po ang sinasabi ko at malalim na salita ko sa inyo at pahiwatig dahil ang gulo, no? Ang gulo pa rin. Ang gulo ng bawat anggulo sa ating bansang Pilipinas at mindset ng mga tao. Kaya nawa magkaisa. Pagdasal natin si BP Sara at suportahan sapagkat siya ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Wala akong kinakampihan at tinitingnan, kinakampihan at tinitingnan at sinusuportahan na pag mali ang ginagawa. Kailangan doon lang tayo sa tama. Kailangan ang suportahan natin at tignan, obserbahan ay yung mga tama at katotohanan lamang.
Maraming salamat po mga ka-Bertuders sa lahat ng mga client ko, sa lahat ng mga artista at sikat sa TikTok na nagpa-tarot card pero confidential. At maraming salamat po sa inyo. At sikat sa TikTok, maraming rin salamat. Siyempre, ayoko rin na pasensya na rin kung pinrangka ko kayo. Maraming salamat po sa inyo and God bless you, more power, more blessings sa inyo lahat. Sumayin nyo palagi ang pagpapaalam ng Diyos at sumayin nyo rin ang kagalingan at kaligtasan sa araw-araw at sa hinaharap nyo sa inyong mga pamumuhay at buhay-buhay. Kinabukasan, para sa bayan, tulungan ang mamamayang Pilipino. Have a bless you and God bless you. Thank you very much. Itapat nyo na yung inyong mga noo sa inyong screen at kayo ay aking bibigyang basbas at kagalingan. Ilingin natin sa Panginoong Diyos na kayo ay pagalingin at iligtas sa anumang kapahamakan at maging maayos na inyong pamumuhay at kalagayan. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you very much and God bless you. Have a bless you. Ayan, mabuhay ang Pilipinas at ang taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po so much.